sa public discussion, pag-usapan natin na ano ba, bago natin pag-usapan yung kaso na yon. Ano ba yung issue? Ano yung mga issues na kailangang harapin? Una, pwede bang palitan ang Senate President? At kung pwede, ilan ang botong nire-require ng saligang batas? Salita dito. Oo, yung pagkuha nila sa liderato na hindi naman tapa, na hindi naman sila nakakuha ng boto ng kabuuang senador at hindi sila naluklok ng 13 senador, eh invalido ho yun. O, Pag nanalo si Bongbong, isusuli ang mga ay magbabaha ng pera dahil lahat ng mga yaman nila ipamimigay nila sa mahihirap. kaya nga, sabi nila yun. Kayo, you can fool the people once but you cannot fool them all the time. That kung one section of the Constitution conflicts with the other or application or law, but it is something that embodies the spirit of the aspirations of the Filipino people. So, Yes. Happy Sunday everyone. Nandito na naman tayo at si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Alan Peter Cayetano, SP Alan Peter Cayetano, sumagot na ho dito sa hamon ni Mr. Bendalo. Nako. Ano ho kaya ang kahinat na nito sa Lunes? Bukas, which is bukas ha. Araw ho ng Lunes, 8 ng Hunyo. Kung ano yung mangyayari, kailangan nating malaman. Bakit? Siyempre, kung halimbawa man arestuhin at kwelyuhan at kalad ka rin palabas, hindi naman ganun kadali yun na para pumayag na lang, di ba? Kailangan din makita at i-televise kung ano yung mga pinagagawa nito ni Mr. Bendalo. Pero siyempre, bago natin pasadahan lahat ng mga balita ngayon, Attorney Guanzon, hindi valid ang pag-elect kay Win Gatchalian. Natural. Paano magiging valid? Wala namang eleksyon na nangyari. Walang botohan na nangyari, kundi puro appoint, turo, tapos. Ayun. Siya na. Ganun na. Tapos nanumpa na to si Win. Win na lose. Diba? Atty. Salvador, kailangan ng boto ng senador na ay 13. Kita nyo, puro abogado na nagsasalita dito. Tapos ang yabang-yabang nila magsalita na sila raw yung bagong mayorya. Kayo ang bagong mayorya? Yan ang pinagmamalaki nyo. Pero abogado ang nagsasabi na hindi kayo nanalo. Nagkaroon lang kayo ng quorum pero hindi kayo ang naging tama ba yung termino na panalo? Pag sinabing panalo, dapat nakakuha ka ng boto ng kabuuan ng mga senador. Bakit ano nangyari? Parang tila minadali dahil sa takot na magkaroon ng investigasyon sa Blue Ribbon o yung patungkol sa flood control, nagmadali ang mama. Inagaw, inangkin, anak ng bugi. Tapos meron ngayon silang pinapalabas. Okta, BP Sara, bahagyang humina ang numero talaga. Saan banda? Pero bago ang lahat niya, isang like, isang share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po para lagi kayong nakakatanggap ng ating mga notification videos. At sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, pasadahan nyo. Para makita natin at mabasa natin. At andyan lang po yung join button kung gusto nyo sumali sa ating komunidad. Pindot-pindot lang po. Eto na. 13 ang kailangan bago ka manalo sa pagka-Senate President. Hindi isa, hindi dalawa, hindi 12, kundi 13 ang sabi ni attorney dito. Attorney Tranquil Salvador III. Ito ang pahayag niya. Pwede bang matanggal ang Senate President? At kung oo, ano ang botong nire-require? Okay? Ang nakalagay sa saligang batas, ulitin ko po, Article 6, Section 16, first paragraph, mababasa po niyo yun, nakalagay doon ay all. Ano pong ibig sabihin noon? 24, ano po ang majority ng 24 ay 13. Tutukan ang SNNI Nightline News.
Samantala ito makakasama natin si Attorney Tranquil Salvador, Dean po ng School of Law and Jurisprudence ng Manila Adventist College. Attorney, magandang gabi po. Pasensya na, 10 oras ng gabi. Admar at MJ po inyong makakasama dito sa Asamanay. Hello, Oo sir. nga po, medyo po pukas-pukas na tayo. Opo, bago lang po mag-weekend, may magandang matalakay po natin po ito. Ano po sa tingin ninyo itong naging reorganisasyon dyan po sa Senado at yung panig po ni Senator Win Gatchalian ay ginamit po nila yung isang jurisprudence na naganap 1940s pa based on 1935 Constitution. Attorney. Okay, siguro para makadagdag tayo ng kaunting kaliwanagan sa public discussion, pag-usapan natin na ano ba, bago natin pag-usapan yung kaso na yon, ano ba yung issue? Ano yung mga issues na kailangang harapin? Una, pwede bang palitan ang Senate President? At kung pwede, ilan ang botong nire-require Yan. ng saligang batas? Okay? Pangalawa, pwede bang mag-conduct ng business ang Senado sa anong quorum ang kinakailangan? Okay, yun ang pag-usapan natin. Kasi ang magiging problema natin dito, pag pinaglahok-lahok natin ito, medyo maghahalo. Okay. So unahin muna natin, bago natin pag-usapan yung Cuenco, ibibigay ko rin sa inyo yung facts niyan, Avellino versus Cuenco later on. That is a 1949 case. Ang 1949 pa pala. Nababago ho ang konstitusyon, ang saligang batas. Bakit kayo kumuha sa pinakaluma? Wala na ho ba kayong upgraded sa mga sa mga sarili nyo? Ngayon, teki na ho tayo. Yung Avellino versus kung sino man yon. Pag-aralan nyo mabuti. Ha? Bago nyo i-apply, bago nyo kunin ang liderato. Dahil pag yan, nagkamali kayo, pwede kayo mabalikan. At ang mga abogado ho ang nagsasalita dito. Yung pagkuha nila sa liderato na hindi naman tapa, na hindi naman sila nakakuha ng boto ng kabuuang senador, at hindi sila naluklok ng 13 senador, invalido ho yun o not valid. Yan ang katunayan dyan. Ngayon, dahil sa kasabikan, kasi persa maging Senate President, nagpiling-piling itong si Mr. Win na kahit hindi naman. Tapos ngayon, ito si Mr. Chairman ng Blue Ribbon daw ko, nagyayabang. Sa Lunes, bukas, abangan natin kung anong mangyayari, anong kahinatnan at anong kahantungan. Kasi naghamon ang mama, pakinggan mo yung mga nababasa mo sa komento sa mga social media. Baka mahimasmasan ka, baka bukas hindi mo magawa. Pag si Senador Marcoleta at Senador Cayetano nag-hearing na doon patungkol sa Blue Ribbon. Huwag masyadong matapang. Hindi kailangan maging matapang. Ang kailangan ay mahinahon, mag-usap ng maayos at huwag daanin sa politika. Ayun ang magandang gagawin nyo. lagay sa saligang batas ng 1987 ay kailangan ay majority ng all. Saan nyo ito makikita? Makikita nyo yan, ayan, ipina-flash ngayon sa Article 6, Section 16. Okay? Kaya lamang, no, ang sinisimulan nyo yung second paragraph. Kailangan dyan tingnan is yung unang paragraph. Kaya po tayo nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan yung iba. Kasi yung una na tanong, pwede bang matanggal ang Senate President? At kung oo, ano ang botong nire-require? Okay? Ang nakalagay sa saligang batas, ulitin ko po, Article 6, Section 16, first paragraph, mapabasa po niyo yun, nakalagay doon ay all. Ano po yun? Malinaw sa malinaw, hindi naman ho nagiging, kung kayo ay iintindihin nyo ang konteksto ng sinabi doon sa Article 16, malinaw na malinaw ang sinabi. Dito, alamin natin kung ano yung pag-uusap dito. Legalidad ng quorum sa Senado, ibinase sa Avellino versus Cuenco, 1949 Supreme Court ruling. Kung quorum lang ang pag-uusapan, given na yan, walang problema dyan. Ang problema nga,
yung nagpiling-piling sila, oo, at nagbotohan sila na kahit hindi sinama yung sinasabing all ni Atty. Salvador III, yung all na kailangan lahat na 24 senador ay bumoto. O, Tagalogin natin yung all. Lahat. O, alamin natin dito. Pa rin usapin kung nagka-quorum nga ba sa Senado kahapon ng mahalal na acting Senate President si Senator Win Gatchalian. Ang legal na basihan ng nagpakilalang bagong mayoriya, isang desisyon ng Korte Suprema noong 1949. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Ed Lingaw. Bok, maaari mo bang i-detalye itong SC decision na pinangahawakan ng Gatchalian Block? Okay, Jiggy, baseline muna tayo para malinaw. Ang quorum kasi ito yung minimum na bilang ng mga tao para umandar ng isang proseso. Tignan natin yung paliwanag nila rito. Ito ay sa Senado o sa Mahjong. So, sa Senado, for example, meron kang 24 senatorial seats. 24 ayon sa konstitusyon. Ang tanong dito, ano ba ang quorum para gumalaw ang proseso? For example, para pumoto o para ma-aproban ng isang motion sa Senado. Ang kailangan ba ay 50% ng kabuuang 24 plus 1, ibig sabihin majority, or 50% plus 1 ng mga pwedeng bumoto. Naitatanong yan dahil, for example nga, ito yung bilang nung bago magkaroon ng, tawag natin kudeta. Ang Gatchalian Block, 11, ang Cayetano Block ay 13. Pero, unang-una, si Bato de la Rosa ay nagtatago. Si Jinggoy Estrada ay nasa kulungan. So 11-11 na ngayon. Tapos biglang si Chis Escudero ay lumipat doon sa kabila. So ngayon, meron kang 12-10. Ang tanong ng iba, so ano yung quorum? Ang quorum ba ay 12 o 13? Kasi kung 24 ang bibilangin mo, 13 dapat yung 50% plus 1. Kung hindi mo bibilangin itong dalawa, ito yung lalamang. 12 versus 10. So ito magmumukhang quorum. Ngayon, itong Abilino versus Cuenco of 1949, tagal-tagal na. Ang pinagmulan niyan, itong si Senate President Jose Abilino na nag-walkout kasama yung mga 10 kapwa-senador nung siya'y binabatikos. At habang siya'y nag-walkout, yung natitirang 12 senador nagdeklara ng quorum at pinatalsik si Abilino at inupo si Mariano Cuenco. Kinestyon yan ni Abilino sa isang co-warranto at sabi ni Abilino, hindi pwede yan, hindi legal yan, hindi yan quorum. Dahil ang quorum ayon sa kanya ay dapat 13 dahil nga 24 senators. Pero ang sabi ng Korte Suprema sa desisyon yun noong 1949, ang quorum ay nakabase doon sa yung mga bilang ng mga senador na maaring bumoto o hindi incapacitated. Ang sabi nga ni Justice Jose Feria, the intention of the framers of the Constitution is to base the quorum not in the number, not in the fixed number, but in the actual number of those not incapacitated to discharge their duties. So kung pagbabasihan mo yun, out itong dalawang ito, at ito nga ay maaring tawaging quorum. So kung doon lang, mukhang ito ang lumalamang ngayon bilang isang quorum. Jiggy. At Bok, dahil nga dito sa Abilino versus Cuenco, tama bang sabihin na pwede bang mapatalsik ng Gatchalian Block Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President? Medyo qualified yung sagot yan kasi una-una yung Supreme Court noong 1949 ayaw niyang makialam doon sa pagdedesisyon kung sino ang bossing sa Senado. Sabi niya, that is beyond our jurisdiction. That is a political question. So mulat sa pool, sabi ng Korte Suprema, hindi kami makikialam kung sinong inyong ihahalal na Pangulo o Senate President. Doon pa lang Kasi nga bawal yun. Kaya hindi nakialam ang Korte Suprema noon kasi nga hindi nararapat na patalsikin at walang kakayanan at walang karapatan. Oo. Bakit ba sinabing walang karapatan? Yung quorum, given na yun. Ang sabi, ang salitang quorum ay tumutukoy sa pinakamababang bilang ng mga opisyal, which is, lumipat nga si Senador Judas dito sa mga block ng 12. Yung bulok block na tinatawag ng marami. Miyembro na dapat dumalo sa isang pagpupulong bago sila makapagdesisyon ng opisyal o magbobotohan. 'Di ba?
Oo, kasapatan ng bilang. Minimum na bilang ng mga dumadalo o kasapi. Yan ang tinatawag. O sinasabi na sa kumbaga sa basketball, may kota. 'Di ba? O nakakota sila ng 12. O sila, pwede sila mag-quorum. Ang problema, kung papatalsikin nila si Senador Alan Peter Cayetano, malabo sa malabo. At kung kukunin nila yung posisyon sa pagka Senate President, malabo rin. Kasi nga wala rin yung pinagbobotohan ng all. O, sinabi ni Attorney Salvador, kung babasahin niyo yung Article 16, doon sa unang pahina, lalabas na ang katotohanan. Dapat all. 'Di ba? Kahit si Attorney Guanzon, alam din yan. Ito yung kanyang paliwanag. Attorney Guanzon, hindi valid ang pag-elect. Dapat nga walang eleksyon nangyari. Wala naman talagang eleksyon nangyari kasi wala yung all. Ang nangyari, appoint, ikaw tinuro ka o ikaw na SP. Ganun. Continues to perform his administrative duties and legislative duties as Senate President. And they are not contesting that. They're not contesting that. Because pro tempore lang si Gatchalian, pero para yun makapreside daw siya ng meeting as acting president. That's why I said there is no such animal as the acting president, because in the list of officers, in the rules of the Senate, wala naman pong acting president dyan Tama. na binoboto ng majority of all the senators. In the in the root word, all, hindi naman root word. In the word all, yun na nga eh. Wala namang acting president na binoto ng all. Ang kulit kasi nila eh. 'Di ba? Ang pinagpipilitan na panalo na nila si quorum at nakakuha sila ng boto, sumablay nga sila doon. Dahil yung Abilino versus Cuenco, hindi nga nila pinakialaman yung pagpapatalsik kasi ayaw nilang makialam sa politika. Ngayon, ang Supreme Court kailangan magdesisyon dito, sabi ni Aling Ledesma, para malaman ng tao kung sino ang tunay nagsasabi kasi sila may alam ng legalidad eh. Ang saligang batas ay pinag-aaralan ng mga galing na abogado, mga magaling na justices. Kailangan sila ang makialam dito. Although hindi sila makialam kung sino ang dapat tanggalin at ipasibak, kailangan nila manindigan dito para malaman ng taong bayan kung ano ang nalalaman at ano ang nakasulat sa saligang batas na dapat ipakita sa taong bayan na yun ang tama. Kasi kung gagawa lang ng kwento ng mga durobo at papamukha sa taong bayan na sila ang tama, mali. Dahil mismong mga abogado at mga galing na lawyer ang nagsasabi na hindi dapat patalsikin kung hindi ka makakakuha ng 13 na pinagbotohan ng lahat ng mga senador. Tama? Tama. Ang ginawa po nila para maka-assume ng office, si Senator Gatchalian, ginawa nila siyang pro tempore. Yo. Yan. But, in my opinion, his election as pro tempore was void. It was not valid because he was only elected by 12 senators, not 13. So, he had no majority. Okay nakuha nyo ano yung kahinat na nito? Dapat, step down na yung bumaba na kayo sa mga pwesto nyo at huwag kayong magpipiling-piling na kayo ang bagong majority. At doon sa nagsiga-sigaan at naghamon na kukwelyuhan at ihilahin palabas di umano, maghinay-hinay ho sa pananalita. Huwag ho masyadong magtapang-tapangan. Kasi yung tapang minsan, hindi maganda yan. Marami kang magiging kaaway. Kita mo, milyon-milyon ang bumati ko sa iyo ngayon. Nakatikim ka sa taong bayan, ano? Sabi nga nila, last nyo na daw yan. Hindi na kayo mananalo. Ngayon, magkakaroon ho ata ng tandem. Itong si Lenny at Marcos. Wow! Mag-tandem mo kayo. Gawin nyo lahat ng gusto nyo. Pero sabi nga sa inyo, tapos na ho ang karera nyo. Nag-negative 50 na nga kayo eh. Ngayon, tatandem ka kay Lenny. Ibig sa matatal, ayaw talagang mawala sa termino. Ito mangyayari dyan. Pag nag-tandem yan. Ganito lang yan. Sipin nyo mabuti paano kung nag-tandem yan.
si Pangulo at itong Kami si nag-float kasi. Ewan ko kung itong si totoo to. si Na si Lenny. Gagawin niyang tau-tauhan na lang ito oh. Bakit? Nagawa niya nga na kay BP Sara, kaso nga lang pumalag si BP Sara eh. Kung wala kang matatapang na mga supporter, tigil-tigilan mo yung pagkikitag-tandem mo. Oh, kung sakali. At saka kahit naman makipag-tandem ka, hindi ka mananalo kay BP Sara eh. Oh, tapos nagpapakalat pa sila ng mga peking survey. Humihina raw si BP Sara sa survey. Talaga ba? Kwento niyo sa pagong. kami nag-float kasi. Ewan ko kung totoo to. Na si BBM daw balak tumakbong vice president tapos presidente daw po si Mayor Lenny Robredo. Naku, So, sus. may nagpo-float po, may lumulutang ho na ganyang story. Ano yan yung mga I don't ganyan? think Mayor Lenny will do that. Diba para naman siyang nagpakamatay. Oh, Ay, Mayor. parang namang lulukoy nyo na naman kami, kagaya nung Oo. dati na pag nanalo si Bongbong, isusuli ang mga ay magbabaha ng pera dahil lahat ng mga yaman nila ipamimigay nila sa mahihirap. Kaya nga, sabi Nako, nila yun. kayo, you can fool the people once but you cannot fool them all the time. Every Tama. Saka, time. ano naman gagawin ni Lenny sa iyo as Oo. vice president mo niya? Oo. Bakit pa siya tatakbo? Hindi ba? Kung ikaw lang din pala ang amo. Ay, Siya ang nako, hirap. BBM. Baon sa utang, Oo. bibigay papasa mo yung problema. Oo, kaysa naman doon na ang galing-galing na ng Naga. Maging highly urbanized na nga eh, di ba? Correct. She can do a lot there. And that's really her first love, I think, is local government. So, Oo, kung ako doon kay Mayor Lenny, doon na lang ako. Hindi na ako makikialam sa national kasi alam niyo naman pag dating sa politika, iba yung alam niyo yun, iba yung pagnanasa ng mga kalaban na pabagsakin ka. Kagaya na itong ginagawa nila kay BP Sara, dahil alam nilang napakalakas, mula 2023, ginawa na nila ng kwento hanggang ngayon. Kung hindi lang matatag itong vice president natin, di sana sumuko na to. Hindi pa pwede kasi masisira ang bayang Pilipinas. Kita nyo, pinagnanakaw na nga. Hindi isa, hindi dalawang tao kundi grupo. Ang sabi ni Aling Ledesma, sindikato nga raw eh. Naku. Sino kaya ang mastermind? Lulutang din yan. Relax lang kayo. Lahat ng mga bagay-bagay na nangyayari, meron din paglabas yan. Wala namang lihim na hindi nabubunyag. Sabi nila. Diba? Ngayon, tingnan niyo yung baho ni Balulong, yung baho nila, naglalabasan na. Ngayon, yung mga nababanggit na pangalan dito sa ginawang investigasyon nila Senador Marcoleta at Alan Peter Cayetano, nag-aalmahan ho yung mga nabanggit na pangalan. Tila galit na galit, naglalabasan ng mga pangil. Naglalabasan na ho ang kanilang mga, yung mga parang galit. Galit. At nagdemanda na nga ho yung iba at yung iba ididemanda pa rin daw yung 18 Marines. Naku po. Meron pang pumunta doon sa Senate na isang congressman at nagpapaliwanag. Hindi naman ho lalabas ang pangalan mo. Hindi, wait nyo na lang yun. No? Total naman, nabanggit naman ni Saldi ko yung pangalan mo doon. Wait mo lang mismo si Saldi ko o si Balulong ang magsalita kung kasama ka o hindi. Kasi hindi naman ililista pangalan mo doon kung hindi ka nakatanggap, di umano eh. Kahit anong gawin nyo, ito, Attorney Alan Peter Cayetano, sumagot na ho doon sa hamon o sa pahayag nito ni Mr. Bendalo. Yari ka, boy. Yari ka, Mr. Bendalo. Dahil ang katotohanan ay mananaig at yan ay tutulungan ng universe. At ang yung universe ay magpapadala ng napakaraming mga supporter. Siyempre, gano'n naman talaga yan eh. Kasi kung meron kang masamang balak, pagtatanggol yan ang kanilang mga supporters. Kaya masama rin magbigay at magyabang-yabang kung hindi mo naman kaya. Kung sakali ganito ang mangyari bukas sa Senado, kwelyuhan nga itong si Senador Alan Peter Cayetano, hindi ho nararapat yun, bawal ho yun.
At siyempre, wag masyado kasing high blood eh. Minsan yung pagkatapang mali na sa lugar, ano? Sasabihin mo pa sa national television. Kaya ito ang banat sa'yo, pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano patungkol na doon sa masamang binabalak. Balak na ho yun. Kukwelyuhin mo at hihilahin mo palabas. Di ba? Kasama kayo ngayong hapon na to. Magandang hapon po sa lahat ng ating kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ating po mga kababayan abroad. Of course, mga kapatid natin sa media. Our nation is divided. But that is because we have different opinions. The facts are distorted. So today, allow me to try to unify our thoughts as a nation using 3 tools. One is identity. Sino ba tayo? Sino ba tayo bilang mga Pilipino? First and foremost, for example, sa akin, I'm a Christian Filipino. Brother Robin is a Muslim Filipino. So we'll go so forth and so on, but we'll talk about identity. Number 2, we can debate on many things, but we shouldn't debate on principles. So let's talk about principles and the values attached on those principles. And third, let's talk about context. Diba? Napaka-importante po ng konteksto para naiintindihan natin ang ating nakaraan, kung saan tayo ngayon, at kung saan tayo papunta. Napaka-importante na yung nakaraan na makita natin kasi napakadaling sabing never again, and then nangyari again and again. Let's start po with common vision. Ano ba gusto natin sa Pilipinas? Yung iba po, pinasimple, a safe and comfortable life. But ito po, medyo mas mahaba. Pero ito po, preamble ng ating konstitusyon. Even sa law school po, gustong-gusto ko po itong preamble kasi ang sinasabi ng mga professors namin noon na bagamat hindi ito yung source of the legal principles in the sense that kung one section of the Constitution conflicts with the other or application or law, but it is something that embodies the spirit of the aspirations of the Filipino people. So kumbaga yung why nandito sa preamble. Ano po sabi ng preamble? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. So, i-break down po natin to para tanungin natin sa ating sarili, lalo po yung mga kabataan ngayon, na maari yung history ng Constitution na to ay mas buhay sa amin mga martial law babies in the sense that yung context. Pero I do know that the ideals, masasabi kong mas buhay sa inyo kasi kayo mga aktivista ngayon. So, let me first connect it with Jeremiah 29:11. Sabi sa Jeremiah 29:11, during the time na hirap po ang mga Hudyo sa kanilang pinagdadaanan, sa sunod-sunod na pag-uusig, struggles, sa pag-iisip na may Diyos pa ba tayo, inabando na ba tayo, may pag-asa pa ba tayo. Many of the things they felt, many of our people are feeling, no? But, and I like Jeremiah because he's a prophet na kinikilala ng Hudyo, ng Kristiyano at ng Muslim. Sabi ni Propetang Jeremiah, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." So yung aking kaibigan parating sinasabi yung hope and a future, magkasama po yon. So, tingnan natin, we the sovereign people, sovereign Filipino people. Ano po ibig sabihin ng we the sovereign Filipino people? Ibig po sabihin,
Ang problema ng Pilipino, kailangan harapin ng mga Pilipino. Ang gobyerno ng Pilipino, kailangan ang nasusunod mga Pilipino. Hindi pwede dito na yung ibang bansa, no matter how powerful, so dun sa nagsasabing pro-US sila, pwedeng maka-impluwensya pero hindi pwedeng ang Estados Unidos ang nagdedesisyon para sa atin. Sabi naman nung iba, may mga pro-China. Hindi pwedeng ang China ang nagde-decide para sa mga Pilipino. Tama nga naman. 'Di ba? Pero ito wag na natin hintayin na yung mangyari pa sa atin, sa ating bansa, ay pamunuan ng mga komunista. Hindi ho makakabuti. Mas maganda, doon sa matitinong mga leader, kagaya na nito ni SP Cayetano at yung mga kasamahan niya. Pero doon kung kayo ay maniniwala sa mga durobo na, alam niyo yun, na pinagpasahan ng maleta, wag. So ngayon, kung ano yung yabang nito ni Senador Bendalo, huwag nyo hintayin na kumalat pa yung mga tao muli diyan sa tapat ng Senado. Kasi kung ganito ang makikita nyo at madoble ng madoble yung gantong tao, yan, na napakaraming tao, lalong-lalo na lumabas si Senador tawag nito Marcoleta, magugulat ho kayo dahil ang hiyawan ng paglabas ni Senador Marcoleta talagang todo-todo. Sinisigaw nila ang pangalang Marcoleta. Kaya kung gagawin nyo yung binabalak nyo bukas, wag nyo na hong gawin. Kasi baka dumami na naman yung mga tao muli. Diba? Ang dami ho niyan. Pinigilan lang doon sa tulay. At siyempre kung umabot ka sa ating video, sa ngayon ho ay dyan na muna tayo. At ako ho ay humihiling na i-like, share nyo ang ating video at i-subscribe nyo ito si Mang Banat dahil magaling din itong bumanat, kagaya ho ni Banat Bay na talagang binibire niya yung mga maling gawain ng mga durobo. Ito, papakita ko lang sa inyo. Magaling eh. Ito. Ito yung kanyang channel. Bago pa lang pero magaling na talaga. Ayan, pinakamataas na posisyon sa loob ng Senado. Etong mga majority bloc ang nagkaroon ng concern para pag-usapan ang issue sa flood control scam na yan tama. at makulong ang dapat makulong. Pero sila pa itong iginigipit at pinagbibintangan na hindi daw legal ang kanilang ginawa. Ngayon ang kinakatakutan nating mangyari, baka mawala ang mga pangalan nila kapag sila na ang naging chairman nitong mga committee na ito. Sila di ba? Ayan si Mang Banat subscribe niyan. Ito yung kanyang channel Sana ba yun? lang po ang nagkaroon ng Ito. Yan Mang Banat. Subscribe niyo ho hanggang sa muli Pero syempre, ang ating shoutout segment, di naman matatapos yan hanggang hindi tayo nakapag-shoutout. Marami talaga ho nagpapa-shoutout. Minsan natatabunan ng iba, kaya pasensya naman po doon sa hindi nababate. Kay Mamira RR1 BM, shoutout po sa inyo. Emma Alvana, shoutout po. Labo na mata ko. Margie Endrina, shoutout po sa inyo ng Hong Kong. Carolina Marabe, shoutout po. Nahir Lakman, shoutout po. Chini J, shoutout po. Kay Ma'am Marie Dolores, shoutout po sa Germany. Marciana de la Cruz, shoutout po sa inyo. Rupo Monroy, shoutout po sa inyo. Maria Teresa Maria Teresa Milvar, yan, shoutout po sa inyo. Ed's yours, shoutout po sa inyo. Romeo Nepomuceno, shoutout po sa inyo. Si Ma'am Nenet Libiton, shoutout po sa iyo, ma'am. Nicole Ann Crisostomo, shoutout po. Flaviano Goyonan, shoutout po sa iyo. Gamil Lisagüenza, shoutout po. Lolita Borja, shoutout po sa iyo. Madus Mislang, shoutout po sa iyo. Melvin Honrales, shoutout po. Remiter Teresa, shoutout po sa iyo. Eugene Valoses, shoutout po. Delightful Backhound, shoutout po sa inyo. Tony Bescaser, shoutout po. Chris Marchens, Chris Marches
Jean, shoutout po sa iyo. Nimpa Solarte, shoutout po. Sunny Lindo, shoutout po sa inyo. Jocelyn Peria, shoutout po. Elizabeth Legal, shoutout po sa inyo. Reynan Tony Duyak, shoutout po sa inyo. Cesar Gilaton, shoutout po. Big Tablazon, shoutout po. Kate Mix Video, shoutout po sa inyo. Albert Rivera, shoutout po. It's Ras Win. Shoutout po. Edgardo 1965, shoutout po. Daisy Maranan 8573, shoutout po. Maria Teresa Milbar, shoutout po. Josephine Peria, shoutout po. John Mambu, John Rambo, shoutout po sa inyo. Jen Salveria, shoutout po. Fred Nevera, shoutout po sa inyo. Lee 4093, shoutout po. Christian Munson, shoutout po sa inyo. Ayan, kumabot ka sa video natin ito. Marjorie Difuntorun, shoutout po sa inyo. At Gamalin Sagwesa, kumabot ka sa video natin. Hanggang sa muli, pakilike and share. Bye-bye!